Hello mga ga, sa 500 grams lang natin dito na harina ay ito nakarami yung nagagawa natin. At masarap yung ating dough na malambot kasi lalagyan natin ito ng carrots. At sa kalahating kilo natin na harina or 500 grams ay apat na variety na tinapay yung magagawa natin ngayon. Kaya samahan nyo muna ako ga, kaya tara na umpisahan na natin. So dito meron akong 88 grams ng carrots, nahugasan ko na ito at nabalatan at durugin ko lang ito sa food processor. Bali hiniwa ko pala muna ito ng pack cubes bago ko nilagay sa ating food processor. At isali na natin dito sa ating mixing bowl. At ito na yung ating harina, 500 grams ng all-purpose flour yung gagamitin ko ngayon. At pwede naman yung first class flour yung gagamitin natin dito. Half tablespoon ng yeast, 1 teaspoon ng bread improver, at 1/3 cup ng powdered milk. Sa ingredients measurement natin dito, kung gusto nyo ng by grams, ng ayaw yung cup at tablespoon, ay ilagay ko sa ating caption. Pagkatapos natin yung ma-mix, ay maglagay tayo ng 1 teaspoon ng iodized salt, half cup ng light brown sugar, half tablespoon ng vanilla extract. Lagyan ng isang pirasong itlog at 3/4 cup na tubig. Opo mga ga, yan lang po yung mga ingredients natin. Napakasimple lang, hindi po tayo dito maglagay ng evaporated milk. Pero napakalambot ng ating tinapay. Subukan ninyo ito mga palang. Malambot na masarap at mabango, lalo na yung ginamit natin dito na harina ay high quality, yung all-purpose flour. Dito talaga ay tinunaw ko muna yung mga dry ingredients bago ko basain yung harina kasi idadaan ko ito sa dough roller machine. At masahin ko lamang ito at pagkatapos maglagay na ako dito ng half cup ng margarine. Pwedeng gumamit dito ng shortening, pwedeng butter. At masahin lang natin ito ng mabuti. Pwedeng masahin ito ng mano-mano kung wala kayong mga machine na pwedeng magpakinis ng ating dough. At itong aking dough ay pinadaan ko ito or pinasada ko ito sa dough roller machine. At pag masahin ninyo ito mga palangga ng mano-mano ay siguraduhin nyo lang na maging elastic talaga na gaya nito yung ating dough, para maging malambot talaga. At ang iba dito ay putulin ko lang ito sa 40 grams at yung iba dito ay putulin ko sa 25 grams. Pagkatapos putulin ay figurahin ko agad yan at inuna ko yung figurahin yung mga maliliit or yung 25 grams. At dito ko ilagay yan sa mamon molder na 2 ounce. At banyahan lang natin yung ating molder ng margarine or di kaya shortening. At dito naman sa 40 grams natin ay figurahin ko lamang ito at pahingahin, bali i-rest muna bago natin palaparin para lagyan natin ng ham. At ito na, pagkalipas ng 20 minutes ay malambot na yung ating dough. Palaparin na natin ito at lagyan natin ng ham. At ayan po, muntik nang hindi na-on yung ating camera. Bali ganito lang yan ga, palaparin lang natin yung ating dough at pagkatapos ilagay natin yung ating ham. Yung pagpadapad natin ng ating dough, itansyahin lang natin na magkasya yung ating ham. Pagkatapos i-roll lang yan natin. At i-fold natin at hiwaan natin ito ng mga 1 ends lang. At gagamit lang ako dito ng ensaymada molder at banyahan lang talaga natin ng margarine or shortening yung ating mga molder. At ipaupo lang natin dito sa ating mga molder at press lang natin yan ng kaunti at buka. Kain lang natin ng kaunting pagbuka lang. At palsahin lang muna natin ito bago natin banyahan ng itlog at lagyan ng mga toppings. At yung iba natin na putol na 40 grams ay nilagyan ko ng hotdog at ginanito ko lang siya mga Bali palaparin lang natin yung ating dough at saka lagyan ng hotdog at i-roll at hiwa-hiwaan at saka po ay i-form po natin siya ng pabilog at ipaupo lang natin dito sa ating molder. At ito yung pangapat natin na klase ay para may ideya din kayo, pwede din ganituhin natin yung ating mga dough. At yung nauna natin na napigura, yung 25 grams, nakaalsa na ito ng kaunti, kaya ay hiwaan lang natin dito sa gitna at lagyan natin ito ng hotdog. Kasi maliit lang naman itong ating mga dough. Yung aking hotdog ay medyo malaki, kaya hatiin ko lang yung ating hotdog at ilagay natin dito sa ibabaw. Idiin lang natin yung hotdog. At palsahin ko ito ng mga 20 minutes lang. Kunting alsa lang ito mga ga at isa lang na natin. Bago natin yan isa lang, ilagyan natin ito muna ng mga toppings. First, panyahan muna ito ng itlog. At lagyan ko lang ito ng butter garlic sauce. At ito'y optional lang naman mga ga kung wala kayo nito. Pero naka-upload na ako nito ng recipe ng paggawa natin sa ating butter garlic sauce. Mas masarap pag meron ganito. At gagamit lang ako dito ng quick melt cheese.
At lutuin natin ito sa may init ng ating oven, 180 degrees Celsius sa loob ng 15 minutes. At kung gusto natin na ito'y maging makintab habang ito'y mainit pa, ay banyahan natin ito ng butter or di kaya margarine. Ayan mga ga, napakalambot yan at ang bango. At ito naman ga, pag ito'y umalsa na at bago natin ito isalang, ay banyahan natin din ito ng itlog at lagyan din natin ito ng garlic butter sauce. At sa another toppings natin ay lagyan ng bell pepper at dahon ng sibuyas. At lagyan din ng grated cheese. At pag naluto na habang mainit pa, ibanyahan din ng margarine or di kaya butter. Mga grabe, subukan nyo ito. Ang bango, ang sarap at ang lambot pa. At lalo na ng may carrots, pwede talaga natin itong gawing pangbaon sa ating mga bata. At pwede talaga nagagawa lang kayo dito ng kalahati lang ng ating recipe. Or yung ating 500 grams na recipe ay hatiin nyo pa. Gawa kayo ng 250 grams lang. Marami na yun. At ito din yung dalawa nating klase na tinapay na ginawa natin. Pero yung malaki nito mga ga ay isa lang yan. Kasi ay ginawa ko lang yan para may ideya din kayo. Ayan, napakalambot yan at talagang nakakatakam. At mga ga, hanggang dito lang yung ating video. Maraming salamat at bye-bye.